Hello po mga kabayan, mga tambay, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po muli para po mag-komento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Pangulong Marcos mga tambay. Kanina po mga kababayan, nagpahayag po siya kahapon. Nagpahayag po siya kahapon mga kababayan. At pinangalanan po ang 15 o mga 15 kontraktor daw po na kumita. At yung sinasabing mga anomalya ng korupsyon ng flood control mga tambay. At syempre po, ipinagmalaki rin po ng Pangulo na meron na raw po malalapitan ang mga Pilipino. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin si BBM mga tambay. Ito po, umpisa na po natin. Nel, batay sa naging presentasyon ng Pangulo, may malinaw na bang mananagot sa alegasyon na may anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects? Hindi ibig sabihin ay may malinaw ng pananagutan ang mga pinangalanan ng mga contractors ng flood control projects. Inisyal pa lamang itong inilabas na resulta ng investigasyon na para kay Pangulong Marcos ay mahalaga at dapat nang mapagtuunan ng pansin. Sa presentasyon ng Pangulo kanina, inilabas niya ang pangalan ng 15 contractor na may pinakamaraming flood control projects mula noong July 2022. 5 sa 15 contractors sa may proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na contractor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin may madali. Sabihin, bilisan nyo na. Bakit wala pa? Pwede mong anihin. You have some influence. Isa rin sa mahalagang natuklasan ng Pangulo na may mga proyekto na may pare-parehong project cost. Kaugnay nito ay nilunsad ng Pangulo ang website na sumbongsapangulo.ph. Nasa website na ito ang lahat ng lista ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. So, lahat ng hinain ninyo, masama loob ninyo, yung nagre-reklamo kayo, frustrated kayo dahil nakikita ninyo, wala naman kayong malapitan. Ito na yung chance ninyo. Ito na yung chance ninyo. Meron na tayong website. Ang isusulat ninyo doon sa report, yung tinatawag yung sa ano na report, ang isusulat ninyo doon sa report, ako mismo ang babasa. Yan ang asahan ninyo. Babasahin ko bawat isa. Matapos nga itong press conference ng Pangulo dito sa Malacanang, agad na tumungo si PBBM sa Marikina City para inspeksyonin naman ang Pasig Marikina River Channel. Yan po mga tambay. Yan, meron na pong website daw po. Babasahin daw po ng Pangulo. Mga kabayan. Tungkol lang kaya yan sa flood control project, yung mga proyekto ng gobyerno. Hindi po kaya sa lahat ng espeto o na reklamo ng mga Pilipino. Hindi lang naman po flood control ang reklamo ng mga Pilipino, Mr. President. Pati po ang panunungkulan nyo ay babasahin nyo rin po ba ang mga reklamo ng taong bayan sa panunungkulan nyo? At babasahin nyo rin po ba ang reklamo ng taong bayan lalo-lalo po sa lalo-lalo po sa gusto ng taong bayan, yung hair follicle drug test? Babasahin nyo rin po ba yan at gagawin nyo rin po ba? Dahil frustrated po ang mga Pilipino. Dahil hindi rin po kayo nagpapa-hair follicle drug test. Kasama po ang inyong pamilya at ang lahat po ng gabinete po ninyo. Dahil meron na pong isang umamin. Meron na pong umamin na nanunungkulan pa sa gobyerno. Di ba? Yung asawa ni Tantoco, umamin po na gumagamit sila ng pulburon. Kaya napapanahon na po. Naireklamo rin po natin, hindi lang katulad po ng flood control ang ireklamo natin. Para basahin daw po ng Pangulo. Ireklamo rin po natin ang agarang pagpapa-hair follicle drug test ng Pangulo at ng First Lady.
Hindi po ba? At yung sinasabi po, pinangalanan ng mga kontraktor. Mga kontraktor, bakit hindi po pinangalanan ng mga may-ari ng kontraktor? Ito mga kontraktor po, yung mga nangungontrata ng mga proyekto. Bakit po walang pangalan? At bakit hindi rin po pinangalanan ang mga congressman doon sa mga lugar na sinasabing talamak ang korupsyon sa mga proyekto, lalong-lalo sa flood control? Bakit kaya hindi pa pinapangalanan? Napakatagal na po. Nakarating na po siya ng India. Bago pa siya umalis, sinabi niya na yan sa SONA. Nakapunta na po na India, nakabalik na po. Ano yan? Step by step. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Pinangalanan niya lahat, pati mga narco-politics. Yung iba nga, di ba napakarami nagtago? Bakit ngayon? Mga kababayan, anong klase ito? Matagal nang iniintay ng taong bayan pangalanan ng mga congressman. Hindi lang ang mga kontraktor. Hindi lang po kailangan ng mga kontraktor ang pangalanan. Hindi po ba? Pati mga politiko. Hindi po ba? Kasi unang-una, mga politiko rin po ang nagbibigay para makontrata yan. Hindi po ba? Mga taong gobyerno rin po. Lalong-lalo po dyan sa DPWH. Di po ba? Meron po mga koneksyon yan. Hindi po ba? May mga koneksyon yan mga politiko. Magmula po sa mga politiko. DPWH. Di po ba? Magkakasabwat po yan umano. Bakit po napakabagal? Kung magpangalan po tayo, bakit hirap na hirap, Mr. President? Hirap na hirap nyo pong pangalanan lahat. Bakit utay-utay? Bakit utay-utay? Unti-unti. Ano yan? Niluluko na lang po ba ninyo ang taong bayan? Unti-unti? Step by step? Bakit? May pinoproteksyonan po ba kayo? Kaya napapanahon na mga kabayan, dito po sa sinasabi ng Pangulo na mayroon na po silang binuong website. Kalampagin po natin yan mga kabayan. Tingnan po natin kung babasahin niya lahat. Ang mahigit 100 milyong magrereklamo sa kanya, lalong-lalo sa panunungkulan nila, magmula sa kanyang pinsan sa House of Representatives, sa ginawa nilang issue ng mga korupsyon sa ating bansa. Isang damukal na korupsyon, mga kababayan, ang ginawa nila at pamumulitika. Kaya-kayang basahin lahat ng reklamo at sama ng loob ng mga Pilipino? Sige nga, dadagsain yan. Baka mapuno po ang website niyan sa dami na reklamo ng mga Pilipino. Di po ba? Napakarami nating reklamo sa panunungkulan niya. Puro pangako. 3 taon. Nasayang ang ating pera. Naibulsa lang nila. Umano. Pati ang inutang nila ay kasama pong naibulsa nila ng 3 taon. Hindi kaya? Tapos ngayon, pagagandahin mo lang ang sitwasyon na parang ikaw pa ngayon ang nakakatuklas ng korupsyon nila at ikaw pa ngayon ang susupil dito. Mr. President, parang wala kang kaalam-alam. Napakalinis mo. Ganun po ba lumalabas ngayon? Parang ikaw ngayon na nagbubunyag na makatarantaduhan nila sa loob ng 3 taon. Nasaan ang proyekto mo? Hindi po ba? At nasaan ang computation o audit ng inutang ninyo na napakalaking trilyon? Hindi po ba? Grabe. Nakakahiya. Dadaanin lang tayo sa ganito. Papuputukin lang ang mga kontraktor. Unti-unti. Pagkatapos na ilabas sa media, susunod naman, ito na naman. Dahan-dahan lang. Ang tanong ng taong bayan, wala po ba kayong pananagutan? Wala po ba kayong pananagutan dyan, Mr. President? Bilang kayo ang Commander-in-Chief? Di po ba? At yan po ay programa ninyo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Kaya po mga kabayan, dagsain po ito. Yung sinabi pong binuksan po nilang website, dagsain po natin ito.
ng mga reklamo. Sinasabi niya, frustrated daw po ang mga Pilipino. Matagal na! Galit na mga Pilipino sa mga pinaggagawa ninyo sa ating bansa. Lalong-lalo sa kaperahan at lalong-lalo sa pamumulitika. Hindi po ba? At tingnan po natin kung babasahin ng Pangulo lahat ang reklamo sa kanya, lalong-lalo sa kanya mismo. Direkta ang reklamo ng taong bayan. Lalong-lalo sa bisyo niya. Bisyo daw po niya umano na polvoron at coke. Hindi po ba? At yung pinaggagawa po nila. Sana basahin mo yan, Mr. President. Yung mga pinaggagawa ninyo ng 3 taon. Di po ba? Nasana, isama natin, ireklamo ng basahin ng Pangulo. Hanapin natin yung Maharlika Investment Fund. Yung pagbebenta ng ginto sa Central Bank. Yung pagpapalipat ng pera sa PhilHealth. Bilyon-bilyon. At ganun din isama rin natin, bakit mo siniro ang subsidy ng PhilHealth? Bakit pinakailaman nyo rin umano ang pera sa GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba? Hindi po ba? Hanapin natin lahat at ireklamo natin sa kanya lahat. At lalong-lalo na yung ginawa niya sa ating budget na 2025 national budget na nasingitan ng 241 billion yung mga blanco. Ireklamo natin sa kanya. Sana basahin niya. Hindi po ba? At ireklamo rin natin sa kanya yung ginawa niyang pagpapatapon ng walang due process sa dating Pangulong Duterte. Hindi man lang niya binigyan ng hustisya sa Pilipinas. Ipinatapon nila. Ireklamo rin natin sa kanya. Bakit niya ginawa yon? Basahin niya kaya, mga kababayan? Basahin niya kaya? Baka po yan, isara na nila agad yung website na yan. Sa dami na magrereklamong mga Pilipino, direkta mismo sa kanya. Dahil siya ang Pangulo. Cargo niya lahat yan. Lahat ng problema na yan, cargo niya lahat yan. Dahil siya ang commander-in-chief. Hindi siya pwedeng magmalinis dyan, mga kababayan. Hindi pwedeng magmalinis ang presidente dyan. Na parang siya'y inililigtas niya ang kanyang ulo. Na wala siyang pananagutan sa mga korupsyon na yan. Malabo pa siya sa sasabaw ng pusit. Siya po ang nagpipirma niyan. Pirmado niya lahat yan, mga proyekto na yan. Hindi po uusad yung proyekto na yan pag wala pong pirma ng Pangulo yan. At kontrolado niya po ang DPWH. Under po sa kanya lahat yan. Di po ba? Katarantaduhan yan. Kaya po mga kabayan, kuligligin po natin yan. Tingnan po natin. Mga kabayan, nag-open daw siya. Inopen daw niya po ang website para sa mga frustrated na mga Pilipino. Mga masamang loob. Ang akala siguro ng Pangulo, masama lang ang loob ng mga Pilipino at frustrated ng mga Pilipino sa mga congressman at sa DPWH. Hindi niya alam, kauna-unahan frustrated ng mga Pilipino sa kanya at sa kanyang pinsan, umano. Hindi na nahiya. Kaya nga sabi ng mga Pilipino na mga kababayan natin, pakapalan na lang ng mukha daw. Pagka makapal na mukha mo, ang tingin mo sa sarili mo, mabuti ka at wala kang ginagawang mali. Dahil nga makapal na mukha mo. Ganun po ba? Yan po mga kababayan, ang pahayag ng Pangulo sa Malacanang na walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Dinadala niya lang po ang issue na korupsyon dito po sa baba. Pero mismo sa kanyang ulo, ay parang kilinis-linis niya. Siya na lang po ang maniniwala niyan at yung mga taga-sunod niya. Yung mga taga-sunod niya ay maniniwala sa kanya. Nakikinabang. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa nagbibigay po ng biyaya. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan,
Ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, si Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, si Norma Garcia, Gay at Shena, at si Ma'am LB, at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo mga kabayan. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung lagi po nating hiling na sama po natin sa mga dasal at panalangin na maingatan po ang mga Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na malagpasan po sana niya ang pahirap at pasakit po na ginawa po sa kanya ng binagoong ang Pilipinas. At mailayo po siya sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay sa mga dasal po ninyo. Thank you po. Tayo rin po magdasal na tayo po ay mailigtas at mailayo sa kapahamakan mga kababayan. Magdasal din po tayo. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.